Eto na! Parang nabaliktad na ang mundo. Yung mga taga-ICC, merong warrant of arrest sa Russia. Tingin ang buhay to. Oh, paano yan? Mukhang papabor pa rin talaga yung tadhana at kapalaran kay former President Duterte. Sa ganitong pagkakataon, wala tayong ginawa dyan. Di ba? Yung Russia, kinasuhan yung mga taga-ICC dahil nakikialam sila sa sovereignty ng Russia. Nag-issue sila ng warrant of arrest sa president ng Russia na si Putin. Ang ginawa ng Russia, kinasuhan ng mga taga-ICC at nagkaroon ng trial in absentia at na-convict sila kasama ang presidente ng ICC. Ngayon, pag inoperate ang mga yan at pinaghuhuli yan, kidnapin yan at dalhin sa Russia, gagamitin din ang principle ng ICC na ginamit kay former President Duterte. Na wala silang pakialam kung paano dumating sa kanila, basta nandyan na sa kanila yung tao, ikukulong nila at magtra-trial sila. Gagawin sa kanila yung ginawa nila kay former President Duterte. O di ba ang saya-saya? What goes around comes around. At hindi lang yan. Nagkaroon ng freeze order ng kanilang mga assets ang Amerika naman. Dahil si Trump nagalit na inisyuhan din ng warrant of arrest si Netanyahu. Ayan. Double whammy, dalawang malalaking bansa, aba, when it rains, it pours. Sa mga fans ng ICC dyan, baka iba ang sasabihin nyo. Itong sinasabi ko ay base ito sa mga balita, hindi ito haka-haka. At ang konklusyon ko niyan, mawawalan ng tao ang ICC. Wala na magta-trial kasi yung judge na nagdesisyon sa appeal ni former President Duterte na freeze lahat ng assets niya. Hindi siya maka-access sa kanyang pera. Di ba? Bakit kaya may ligaya at lumbay? Ganun talaga ang buhay. Di ba? What goes around comes around. Kaya ikaw, bayot, you are not off the hook. You will be on the hook. Sayang ang bayot.